Sir? Tiningnan ni Wyatt ang bata na tumawag sa kanya at napangiti. Kumakaway sa kanya ang tatlong nakaupo sa isang bench at lumapit si Wyatt sa tatlo. Magandang umaga po, sir. Mabait na bati ng mga ito sa kanya. Magandang umaga rin sa inyo. Ani niya habang nakangiti. Kanina pa ba kayo dito? Ay hindi naman po, sir. At saka sinadya po naming agahan para hindi po kayo maghintay. Paliwanag pa ni Red. Kasama na po namin ang mama namin. May binili lang po siya saglit. Tumango naman si Wyatt at kinausap ang mga bata. Maya-maya pa ay sumigaw na ang tatlo na nariyan na ang kanilang ina. Tiningnan ni Wyatt ang babae na tinutukoy ng tatlo at bahagya siyang natigilan nang makita ang babae na tinutukoy nila. Hindi niya inaasahan na sobrang bata pa ng kanilang ina. Hindi lamang bata ang babae, sobrang ganda rin ito. Hindi ganong katangkad, maputi at makinis ang balat. Makaagaw pansin din ang ganda nito habang naglalakad. Mama, siya po yung mabait na lalaki na pumakyaw po sa paninda po namin kahapon. Sabi niya po ay pwede rin po kayo magtrabaho sa kanya. Di ba po sabi niyo po kailangan niyo po ng bagong trabaho, Mama? Pakilala ni Gray na makalapit ang ina. Magalang na yumuko naman sa kanyang ina ng mga bata. Magandang umaga po, sir. Nginitian niya ito. Magandang umaga rin. Ikaw palang ina ng mga bata? I am Wyatt Alcovedo. Sabay lahat niya ng kanyang kamay sa harapan nito. Tinanggap naman ng ina ng mga bata ang pakikipagkamay niya. Ako naman po si Helen Rivera. Maraming salamat po sa pagbili niyo sa paninda ng mga anak ko. Walang anuman. He smiled at binitawan niya ang kamay nito na hawak niya. Siya nga pala. Sinabi naman na siguro nila sa'yo that I have a job offer for you, right? Tumango si Helen. Opo, sir. Kailangan ko ng bagong katulong sa bahay, sa penthouse. It's just 30 minutes drive away from here. Pwede kayo doon na lang tumira ng mga anak niya para kasama mo pa rin sila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Naupo si Wyatt Alcovedo sa may barrier habang may hawak na soft drinks na nakalagay sa isang plastic na binili niya lang kanina sa tindahan sa gilid-gilid. Galing siya sa pagja-jogging subalit naiwan niya ang tubig niya sa kanyang penthouse. Naubos na rin daw ang paninda ng mineral ng tindahan na pinagbibilhan niya kaya nag-soft drinks na lang siya. Nandito siya ngayon sa isang park. Dito siya madalas tumambay after niya mag-jogging since madalas siyang dumaan dito. Kapag maaga pa siya nagsisimulang mag-jogging, ay maaga ring natatapos ay dito na siya nagpapalipas ng oras hanggang sa kailangan niya nang umuwi para makapagsimula na sa trabaho sa kanyang malaking kumpanya. Sa park na ito ay may malapit na parking at doon niya iniiwan ang kanyang kotse. Sa totoo lang, pwedeng-pwede naman siya mag-jogging sa lugar kung saan located ang penthouse niya. Pero mas prefer lang talaga ni Wyatt ang mga ganitong lugar. Si Wyatt Alcovedo IV ay nag-iisang anak ng mga Alcovedo na nakapagtapos ng pag-aaral sa Harvard University sa kursong Bachelor of Science in Accountancy at sa parehong paaralan din ay nagtapos siya ng law at ngayon ay isa na siyang ganap na Certified Public Accountant Lawyer. Isa si Wyatt sa mga tanyag na businessman sa panahon ngayon. Nagmamay-ari siya ng mga prestiyosong hotel na kilala saan mang panig ng mundo. Sa edad na 32 ay wala pa siyang balak na mag-asawa o bumuo man lang ng pamilya. Hindi naman sa wala sa isip niya mga ganong bagay ngunit sadyang mas inuuna niya na lang talaga ang trabaho. Marami naman ang mga nagkakagusto kay Wyatt, sa katunayan ay pinipilahan siya ng mga kababaihan subalit walang time si Wyatt sa kanilang lahat. Mabait si Wyatt, marami na siyang mga natutulungang tao at isa yon sa mga dahilan kung bakit marami ang mga nagkakagusto sa kanya. Iyon nga lang ay masyado siyang seryoso para sa future niya na wala siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kasalukuyan. Kinuha ni Wyatt ang cellphone niya mula sa kanyang bulsa.
nang maramdaman niya na nag-vibrate ito. Binasa niya ang text na natanggap niya mula sa kanyang ina, tsaka napabuntong hininga ng malalim. From Mom. Wyatt Alcovedo, kailan mo ba talaga balak na mag-asawa? Alam mo hindi na kami bumabata ng dad mo. Hindi ba? Hindi na namin alam kung maaabutan pa namin na ikasal ka. Kaya mabuhat man lang namin ang magiging apo namin. May kilala akong babae. She's very nice and beautiful. Sa tingin ko ay bagay kayong dalawa. Kung sakaling magkakaanak din kayo, ay nakakasiguro ako na magiging gwapo at magandang magiging apo ko. Gusto mo ba na ipakilala kita sa kanya, anak? I'm also pretty sure na mabilis kayo magkakasundo. Wala namang mawawala kung susubukan mo na kilalanin siya. Malay mo, she's the one for you na. Napailing-iling na lang si Wyatt habang binabasa niya ang lahat ng message ng kanyang ina. Kay aga-aga, ganito mga text messages na kaagad ang sinesend sa kanya ng kanyang mommy. Nagbuntong hininga ulit siya ng malalim at nag-type ng reply niya. To Mom. Good morning to Mom. Sorry, busy ako kaya wala po akong time for blind date. At nakareceive kaagad siya ng reply mula sa kanyang ina. From Mom. You're always working. Hindi naman tayo naghihirap if you don't work for just one day. Sige na, make time for this girl that I want for you. Malalim na ulit na bumuntong hininga si Wyatt at nag-reply na lang siya ng Sorry Mom, sa kanyang ina bago niya ibinalik ang cellphone niya sa loob ng bulsa niya. Sumipsip ulit siya sa straw ng soft drinks at tumingin sa kanyang paligid. Hindi pa gaanong kataas ang sinag ng araw kaya hindi pa ganong kainit. Nagpapahinga lang siya ngayon bago dumiretso ng uwi sa penthouse niya. Mahaba rin kasi ang tinakbo niya at sobrang aga pa noong nag-start siyang mag-jogging since ganoong time talaga ang gusto ni Wyatt para mag-jogging. Konti pa lang ang tao kaya parang sarili niya lang ang kalsada. Gamit ang suot niyang t-shirt ay pinunasan ni Wyatt ang namumuong pawis sa kanyang mga noo. Isa sa mga routine niya ay mag-jogging every morning since nakakatulong yon para mas maging active ang katawan niya at maging productive siya sa buong araw. Iniisip niya rin ang mga text sa kanya ng kanyang ina. Para kay Wyatt ay bata pa naman siya. Nasa mid-50s pa lang din naman ang mga magulang niya kaya hindi niya rin maintindihan kung bakit pa sobrang atat ang mga ito na mag-asawa na siya. Hindi na raw kasi siya bumabata at sa edad niya ngayon, dapat daw ay may sarili na siyang pamilya. Which is hindi pa naman talaga pumapasok sa isip niya. At dahil nga sa gustong-gusto na ng magulang niya na mag-asawa na siya at bumuo ng sariling pamilya, madalas na siniset up siya ng blind date ang mga ito na madalas ay hindi niya sinisipot. Bibili po ba kayo? Napatingin si Wyatt sa batang nagtanong. Mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang tatlong bata na may hawak na sampagita. Sa harap nila ay 4 na lalaki na nakasuot ng puro itim. May nakaparada rin na kulay puting van sa tapat at nakabukas ang pinto ng van. Napakunot naman ang noo ni Wyatt at may hindi siya magandang kutob. Gusto niyo ba ng candy mga bata? Nagtanong ang isa sa 4 na lalaki. Marami kaming candy sa loob, gusto niyo ba makita? Pwede kayong kumuha kahit ilan ang gusto ninyo. Halina kayo, tingnan niyo lang sa loob. Nagsalita ang isa sa 3 bata. Pero wala po kaming pera na pambayad sa inyo, sir. Hindi niyo naman kailangan bayaran kami. Libre lang namin to sa inyo. At bago pa man maakit ang mga bata sa alok ng 4 na lalaki, tumayo na si Wyatt at tinawag ang mga bata. Psst! Mga bata! Masama ang tingin kay Wyatt ng 4 ng lalaki na kunwari ay hindi niya napansin. Patuloy siya sa paglakad hanggang sa makalapit na nga siya sa mga ito. Magkano mga paninda ninyo? Tanong niya sa mga bata na tinutukoy ang hawak nila ng mga sampagita. Mura lang po. 10 lang pong isa. Bibili po ba kayo? Nagtanong ang isa. Yes. Gusto ko sanang bilhin ang lahat ng paninda ninyo. At dahil sa sinabi, ay kumislap ang mga mata ng mga bata. Talaga po ba, sir? Oo naman. Sige na. Bilangin niyo na kung ilan ang lahat ng yan. Mabilis na tumalima ang 3 bata na sobrang masaya sa sinabi niya. Habang abalang 3 sa pagbibilang sa tinda nila na sampagita, ay tinignan naman ni Wyatt ang 4 na lalaki.
Matapang ang tingin niya sa mga ito. Kahit apat ang mga lalaki at masasabi na malalaki rin ang mga katawan, hindi naman natatakot si Wyatt. Lalo pat black belter din siya sa taekwondo at isa sa mga kinahihiligan niya ay ang boxing. Tila napuna ng mga lalaki ang pagbabanta sa kanyang mga mata. Ang akala niya ay papalagpang mga ito pero sa halip ay umatras sila. Tara na, aya ng isa sa mga kasama. Matalim na tingin ang huli niyang sulyap sa kanya bago siya tinalikuran at isa-isang pumasok sa loob ng kanilang van. Napailing na lang si Wyatt. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at habang nakatingin siya sa plate number ng van ay may tinatawagan. Hello? Chief Alvaro speaking? This is Wyatt Alcovedo, sabi ni Wyatt. There's a van that I want you to follow and investigate. I suspect they are involved in illegal activities, such as kidnapping the innocent children. May mga bata sila na sinubukang i-kidnap ngayon lang. This van might be connected to the criminal group your team has been looking for. What? Sure. Send me the address at magpapadala ka agad ako ng tauhan dyan. Tapos na siya sa pakikipag-usap sa kaibigan niya na head ng pulisya na matapos na rin sa pagkakwenta ang tatlong mga bata. Nabalot na rin nila sa plastic ang sampagitan na bibilhin niya. Sir, andito na pong bibilhin ninyo. Sinabi na rin sa kanya ng mga bata kung magkano ang halaga ng kailangan niyang bayaran at muntik niya na ngang matampalang noon niya na hindi pala siya nagdala ng cash noong kumapkap siya sa bulsa niya. Sapat lang na salapi ang dinala niya kanina para makabili ng isang bote ng Coke. Nag-alangan at nalungkot ang mga bata na mapansin ang ekspresyon sa mukha niya. Wala po ba kayong pera, sir? Wika ng isang bata. Hindi niyo na po ba ito bibilhin? Tanong pa ng isa. Baka sa mga mata nito ang lungkot. No, it's not like that. Maagap na sabi ni Wyatt dahil ayaw niya na malungkot ang mga bata. May pera ako, pero hindi ko lang nadala. Gusto kong bilhin yung mga paninda ninyo. Tumingin-tingin si Wyatt sa paligid. Mabuti na lang ay may nakita siya na tindahan na pwedeng makapag-cash out. Mabuti na lang din at lagi talagang may laman ng e-wallet niya kasi may mga times talaga na kailangan niya ng cash kaya hindi niya maalala kung saan niya iniwan ang pera niya. I have an idea, sabi niya sa mga bata. May hintay niyo ba ako? Magka-cash out lang ako sa tindahan na yan, ha? Tiningnan ng mga bata ang tindahan na tinuro niya at saka tumangu-tango. Pero naisip ni Wyatt na isama niya na lang ang mga bata sa tindahan dahil baka lapitan na naman ito ng mga weirdo na yon. Nay, pwede po bang mag-cash out ng 5,000? Pakiusap niya sa matandang babae. O sige iho, nariyan ang number sa karton. Isend mo na rin ang bayad ha. Wala kasi akong bariya. Sabi ng matanda. Tiningnan ni Wyatt ang number. Wala po ba kayong QR, Nay? Sinilip siya ng matanda. Ay ano yun, iho? Wala po. O sige Nay, isesend ko na lang po. Magkano po ba ang bayad ng 5,000? 300 lang, iho. Binuksan na ni Wyatt ang e-wallet niya at maging siya ay hindi inaasahan na may 10 milyon pala na laman ang bawat e-wallet niya. Sa dami ng mga trabaho ni Wyatt ay talagang wala na siyang time para alalahanin ng mga bagay-bagay kaya kahit siguro manakawan siya ng malaking halaga ng pera ay hindi niya pa rin pansin. Samantalang ang tindera na hindi sinasadya na makita ang laman ng e-wallet ng binata ay napatakip pa sa bibig nito at paulit-ulit na sinilip ang binata na tila hindi alam kung paanong gagamitin ang e-wallet app nito. Sa huli ay sumuko na si Wyatt at sinabi sa matandang tindera na ito na lang mag-send ng cash out niyang halaga. Ibinigay niya sa matanda ang cellphone niya. Manginig-ginig naman na tinanggap iyan ng matandang babae. Mabuti naman at hindi nagtagal ay kailangan nilang hintayin at sa wakas nakuha na rin niya ang kailangan niyang pera kung kaya'y hindi naman nainip ang mga bata. Matapos niyang mabayaran lahat ng paninda ng mga bata, inaya niyang mga ito na maupo sa isang bench. Maraming salamat po pala sa pag-jackpot ng paninda namin, sir ah. Wika na isang bata. Sa itsura ng tatlo ay para bang nasa 7 o 8 taong gulang pa lang sila. Pero matuwid na ang pananalita nila.
Hindi niya pa man tinatanong ay alam niya na agad na triplets ang mga ito dahil kahit saang anggulo naman tingnan ay makikitaan sila ng pagkakahawig sa isa't isa. Nako, walang anuman, ngiti niya sa mga ito. Bakit pala sobrang aaga niyo magtinda na dito? Sa isip ni Wyatt sa mga ganitong oras dapat ay natutulog pa ang mga bata since sobrang aga pa pero sa halip ay nagtitinda na sila which is masyado mapanganib. Lalo na't maraming mga masasamang loob katulad na lang ng mga lalaki sa van kanina. Lalo pat sa itsura ng mga bata ay mukha silang galing sa mayamang pamilya. Kulot ang kanilang mga buhok na brown ang kulay. Maputi rin ang kulay ng mga balat nila. Higit sa lahat, mas makaagaw pansin na magkakaibang kulay ng mata ng mga bata. Heterochromia ang tawag sa kulay ng kanilang mga mata. Kailangan po kasi naming tulungan ng mama po namin para rin po hindi niya na po maging problema magiging pangbaon po naming 3 sa susunod na taon. Paliwanag ng isang sa 3 bata na para bang matanda na kung manalita. Habang bakasyon po namin, gusto po namin na makatulong po kami kay mama. Ganun ba? Nag-aaral pa pala kayo? Opo, grade 3 na po kami. Grade 3? Medyo nagulat si Wyatt. Ilan taon na ba kayo? 7 na po kami. Wow! 7 years old pa lang kayo at nasa grade 3 na agad kayo? Manghana sabi niya. Sa pagkakaalam din kasi ni Wyatt ang mga ganoong edad ay dapat nasa grade 1 pa lang. Opo. Ang sabi po kasi ng mga naging teachers namin, mas okay raw po na nasa grade 3 na kami kahit po mga bata pa po ang edad namin. Base pa lamang sa pananalita ng mga ito ay hindi na nakakapagtaka kung bakit yun ang sinabi ng mga teachers nito. Alam na agad na matalino ang mga bata. Mas lalo namang natuwa si Wyatt sa mga ito. Ganon din kasi siya nung bata pa siya. He is gifted with brain kaya sa edad na 24 ay nakapagtapos na siya sa Harvard Law nang wala man lang kahirap-hirap. Sadyang may mga tao lang talaga siguro na tulad nila na pinagpala sa talino. Ano nga pala mga pangalan ninyo? Tanong niya ulit sa mga ito. Ako po si Gray Herrera. Sabi ng batang sagot ng sagot sa mga tanong niya. Ako naman po si Black Herrera. Pakilala nung nasa gitna. At ako naman po si Red Herrera. Maging ang mga pangalan nito ay ang cute din pakinggan. Bagay na bagay yon sa kanilang 3. Ito pa lang ang unang beses nakakausap niya ang mga bata pero ramdam niya na malapit na agad ito sa kanya na para bang matagal niya nang kilala ang mga bata. May kung ano nagtulak kay Wyatt para tulungan ang mga batang ito. Naaawa kasi siya sa mga bata. Sa napakabata nilang edad ay hindi pa dapat sila naghahanap buhay. Dapat ay naglalaro lang sila at ine-enjoy ang kanilang pagiging bata dahil hindi habang buhay ay magiging bata lang sila. Madalas sabihin sa kanya ng magulang niya noon na habang bata pa dapat na i-enjoy niya ng buhay. Pero si Wyatt ang isa sa mga tao na hindi masyadong in-enjoy ang kabataan niya noon. Kasi imbes na maglaro at sumama sa mga kaibigan niya, ay mas pinipili niya na mag-aral lang na mag-aral. Kaya nang lumaki siya, doon niya napagtanto na parang may na-miss siya. Hindi niya nagawang i-enjoy ang mga bagay na dapat ay na-enjoy niya noong bata pa siya. Kung kaya ay ayaw niya na maging mga batang ito, ay hindi magkaroon ng pagkakataon na mag-enjoy at makabuo ng masayang memories ng pagkabata hanggang sa lumaki na sila. Nasaan pala mga magulang ninyo? Nagtanong siyang muli sa 3. Wala po kaming papa. Hindi po namin siya nakilala o nakita man lamang kahit isang beses. Sagot ni Red. Ang mama naman po namin ay nasa trabaho niya sa isang pabrika. Maaga pa po siyang umalis sa bahay para po pumasok sa trabaho niya. Mag-isa lang ba mama ninyo na nag-aalaga sa inyo? Opo. Kaya po gusto po namin na tulungan siya kahit po ayaw niya sa ginagawa namin na pagtitinda. Paliwanag naman ni Black. Matagal na ba ang mama ninyo sa trabaho niya sa pabrika? Opo. Ang sabi po ng mga kaibigan niya sa amin ay mula raw po nung 2 taong gulang pa lang kami ay pumasok na po si mama sa pabrika para po mapalaki niya raw po kami ng maayos at may mapakain po sa amin. Pero
Mukhang matatanggal pa nga po siya kaya naghahanap po ulit siya ng bagong trabaho. Paliwanag din ni Gray. Kung gano'n ay bihira niyo lang palang nakakasama ang mama ninyo. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng awa para sa mga batang to. Tumangutango ang tatlo. Opo, tuwing gabi lang po namin siya nakakasama. Pero minsan po kung nakakatulog ng maaga ay hindi na po namin siya nakikita dahil sa pagising po namin kinabukasan ay pumasok na nga po siya sa trabaho niya. That must have been very lonely, sabi ni Wyatt. Hindi niya ma-imagine ang ganong buhay at lungkot na nararamdaman ng tatlo sa tuwing nagigising sila na wala na ang kanilang ina sa kanilang tabi. Iniisip niya pa lang na siya ang nasa ganoong sitwasyon ay nalulungkot na kaagad siya. Anyway, nabanggit niyo na naghahanap ng bagong trabaho ang mama ninyo. Tama? Tumango naman ang mga bata. Opo. Actually, naghahanap ako ng bagong kasambahay since yung kasambahay ko ay kailangan na umuwi ng probinsya nila at magpapakasal na siya. So kung interested ang mama niyo na pumasok sa trabaho na yon, tell her to meet me here tomorrow. Talaga po? Mabibigyan niyo po ba talaga ng bagong trabaho ang mama namin? Masaya na tanong ng tatlo. Tumango naman si Wyatt. Yes, kung tatanggapin niya ang trabaho na yon, mas maganda. At hindi ko na rin kailangan na humanap ng iba. Lalo pat wala rin akong time para mag-interview ng iba. Sabihin niyo na lang mama ninyo na pumunta siya dito bukas, okay? And I'll be here. Same time, kakausapin ko siya tungkol sa alokong trabaho. Maraming salamat po talaga sir, sobrang bait po ninyo. Masayang saad ni Gray. Kitang-kita rin ang saya sa mukha ng dalawa pa. Nakangiting inabot ni Wyatt ang buhok ni Gray. Walang anuman. Gusto pa sana ni Wyatt na makausap ng mas matagal ang mga bata. Pero nag-beep nang muli ang timer sa relo niya at kailangan niya nang bumalik sa penthouse niya para maganda nang pumasok sa opisina niya. Do I have a lot of things to do on my schedule today? Tanong ni Wyatt sa secretary niyang si Luwalhati. Nandito na siya ngayon sa loob ng opisina niya at umaasa siya na konti lang ang nasa schedule niya para makapagpahinga naman siya lalo pat kahapon ay puro na siya trabaho. Yes sir. Actually puno po ang schedule niyo ngayong araw. Sagot ni Luwalhati kaya bagsak ang balikat ni Wyatt. From 9 to 11 a.m. po, you are scheduled to sign some important documents. Kailangan po na matapos sa mga papeles na kailangan niyo pong pirmahan para po mapasa po agad ng mga representatives. Following that, you also have a lunch meeting with businessmen from Vietnam from 11:30 to noon po. Dito niyo po pag-uusapan yung tungkol sa bagong products and design, kaya sobrang mahalaga po ng meeting na ito. And in the afternoon po, there is a meeting at the headquarters. Then in the evening, you will meet with our lawyer and accountant to discuss important matters related to your accounts. Napabuntong hininga ng malalim si Wyatt. Wala pa man siyang nasisimulan sa mga dapat niyang gawin ngayong araw na ito, ay pagod na kaagad siya. That's really a lot. I'm already tired. Si Wyatt ang tipo ng tao na sobrang pagiging workaholic. To the point na para bang wala na siyang pahinga at puro na lang trabaho ang inaatupag niya. Which is why wala na siyang time para makipag-date or to have fun. Sa sumunod na araw katulad nga ng sinabi ni Wyatt sa mga bata ay maaga pa lamang. Matapos niya mag-jogging, nasa park na siya kung saan niya nakita ang mga bata kahapon. Sir! Tiningnan ni Wyatt ang bata na tumawag sa kanya at napangiti. Kumaway sa kanya ang tatlo at nakaupo sa isang bench. Lumapit naman si Wyatt sa tatlo. Magandang umaga po, sir. Mabait na bata ng mga ito sa kanya. Magandang umaga rin sa inyo. Ani niya habang nakangiti. Kanina pa ba kayo dito? Ay hindi naman po, sir. Tsaka sinadya po namin na agahan para hindi po kayo maghintay. Paliwanag ni Red. Kasama na po namin ang mama namin. May binili lang po siya saglit. Tumango naman si Wyatt at kinausap ang mga bata. Maya-maya pa ay sumigaw na ang tatlo na nariyan na ang kanilang ina. Tiningnan naman ni Wyatt ang babae na tinutukoy ng tatlo
na kanilang ina at bahagya siyang natigilan nang makita ang babae na tinutukoy ng tatlo. Hindi niya inaasahan na sobrang bata pa ng ina ng tatlo. Hindi lamang bata ang babae, sobrang ganda rin ito. Hindi ganong katangkad. Maputi at makinis ang balat. Makaagaw pansin din ang ganda nito habang naglalakad. Mama, siya po yung mabait na lalaki na pumakyaw po sa tinda po namin kahapon. Sabi niya po ay pwede raw po ba kayo magtrabaho sa kanya? Hindi po ba kailangan niyo po ng bagong trabaho, Mama? Pakilala ni Gray nang makalapit ang ina. Magalang na yumuko sa kanya ang ina ng mga bata. Magandang umaga po, sir. Nginitian niya ito. Magandang umaga rin. Ikaw palang ina ng mga bata? I am Wyatt Alcovedo. Sabay lahad niya ng kanyang kamay sa harapan nito. Tinanggap naman ng ina ng mga bata ang pakikipagkamay niya. Ako naman po si Helen Rivera. Maraming salamat po sa pagbili niyo sa paninda ng mga anak ko. Walang anuman. He smiled at binitiwan niya na ang kamay nito na hawak niya. Siya nga pala, sinabi naman na siguro nila sa'yo that I have a job offer for you, right? Tumango naman si Helen. Opo, sir. Kailangan ko ng bagong house help. My penthouse is just 30 minutes drive from here. Pwede kayong tumira doon ng mga anak ninyo para kasama mo pa rin sila. Mas lalo pang nagliwanag ang mukha ni Helen sa kanyang sinabi. Talaga po bang pwede kong isama ang mga anak ko? Wyatt nodded. Oo naman. Bigla namang bumalot ang pag-aalangan sa mukha ng babae. Pero wala po bang kahit anong ibang kapalit ang pagtatrabaho po sa inyo? Na ipinagtaka naman ni Wyatt. No? Maayos ako magpasahod. Why? Ngumiti ito. Kung gano'n ay tinatanggap ko po ang offer ninyo. Kailangan na kailangan ko po kasi ang trabaho at natanggal po ako sa dati kong pinagtatrabahuhan kahapon lang. Wyatt nodded again. Sure. Kailan mo babalak na mag-start na magtrabaho? Ngayon na po. Okay. Nasa penthouse ko rin ang contract. Gusto niyo bang sumama na sa akin pa uwi sa penthouse ko? Pwede mong makuha ang mga gamit ninyo sa inyo mamaya. I'll just ask my secretary na ihatid kayo. Opo, maraming salamat po talaga, sir. Mabuti na lang at hindi na mahihirapan si Wyatt na humanap ng bago niyang kasambahay. Masyado rin kasi siyang busy sa opisina niya kaya nahihirapan siya na maghanap ng mga magiging kasambahay niya. Mukhang mapagkakatiwalaan naman ang ina ng mga bata at saka gusto rin niya na matulungan ng triplets. Samantala, habang nakasunod silang mag-iina sa Benata, ay hindi naman mapigil ni Helen at ang mga bata ang labis na saya. Nakipag-appear pa nga si Helen sa kanyang mga anak. Sobrang masaya si Helen dahil hindi na siya mahihirapan na humanap ng bagong trabaho at hindi niya kailangang isipin ng mga anak niya sa tuwing nasa trabaho siya dahil makakasama niya ang mga ito sa iisang bahay. Noon kasi madalas talaga na mag-alala si Helen sa mga anak niya, lalo pat sobrang babata pa nila at hindi niya magawang bantayan sila dahil palagi siyang nasa trabaho. Kaya naman sobrang laking tulong nitong alok sa kanya ni Mr. Wyatt. Hindi niya na tinanggihan ang alok nito, lalo pat ang sabi ng mga anak niya ay sobrang mabait din daw ang binata. Nakikita rin ni Helen na mabait ito. Medyo mukha lang masungit pero base sa pananalita nito kanina ay mabait ito. Lalo pa ngayon na nakikita niya kung paano ito makipag-usap sa mga anak niya. Ayaw-araw po ba kayong tumakbo tuwing umaga, Sir Wyatt? Tanong ni Black na ngayon ay nasa tabi ni Wyatt at nakahawak sa isang kamay nito. Hindi naman araw-araw pero madalas talaga ako mag-jogging. Sagot naman ni Wyatt. Bakit po kayo tumatakbo? Para saan po yun? Nagtanong muli si Black. Para maging strong ang katawan natin. Kapag lumaki ka na, kailangan mo rin na mag-jogging para mas lalo kang maging strong at hindi ka maging sakitin. Pero hindi po ba nakakapagod yon? Tanong din ni Red. Oo naman. Minsan, kailangan din na mapagod ang mga katawan natin
para mas lalo pa tayong maging healthy. Inabot ni Wyatt ang ulo ni Black at Red at saka ginulo ang buhok ng dalawa. Kaya kayo, paglaki ninyo, kailangan nyo rin alagaan ang mga katawan at health ninyo para palagi lang kayong healthy, okay? Pero ngayong mga bata pa kayo, ang gagawin nyo ay kumain ng mga healthy na pagkain. Bigla namang humawak si Gray sa kamay ng anak kaya bumaba ang tingin ni Helen sa anak. Mama, sabi naman po namin sa inyo mabait po siya eh. Ngumiti naman si Helen. Oo nga. Helen? Bigla naman napatingin si Helen sa harapan niya nang tawagin siya ni Wyatt. Po? Nilingon siya nito. Ayos ka lang ba? Po? Opo. Bakit tila bumabagal yata ang lakad mo? Are you sure na maayos ka lang? Tanong ulit nito dahil siya na lang ang nahuhuli at ang tatlo niyang anak ay nasa tabi na nito. Opo. Sagot at bahagyang binilisan ang lakad niya. Kinakabahan lang po ako. Wyatt smiled. Sobrang ganda ng mga ngiti nito. Maging ang mga mata nito ay tila nakangiti rin. Don't be nervous. Hindi naman ganun kahirap ang ibibigay ko ng mga trabaho sa'yo. Nginitian at tinanguan niya lang ito. Matapos ang ilan pang sandali na paghahantay, ay narating na rin nila ang parking kung nasaan ang sasakyan nito. Sobrang ang kanilang pagkamangha na makita ang maganda at mamahaling sasakyan. Ngayon lamang sila nakakita ng ganitong kagandang sasakyan kaya natulala sila at hindi nakagalaw. Kung hindi pa magsalita si Wyatt at sinabi na pumasok ng mga bata sa backseat ay hindi pa sila kikilos. Sobrang ganda po pala ng sasakyan niyo, Sir Wyatt. Manghang sabi ni Gray na agad naman na silang ayunan ng dalawa. Oo nga po, nakakamangha po. Ngumiti at nilingon ni Wyatt ang kambal. Salamat. Habang tumatakbo ang sasakyan na hindi naman namalaya ni Helen na pinipigilan niya na rin pala ang paghinga dahil ayaw niyang gumawa ng kahit na anong kilos dahil baka may masira pa siya sa magandang sasakyan na ito. Habang ang triplets naman sa backseat ay manghang-mangha pa rin at nakatingin sa labas ng bintana. Hindi makapaniwala sa mga mataas at malalaking building na nadadaanan nila. Sinulya pa ni Helen ang binata sa tabi na ang atensyon ay nasa daan. Napatitig si Helen sa matangos na ilong ng binata. Pababa sa mapupulan nitong labi hanggang sa maugat nitong kamay na nakapatong lang sa steering wheel. Nag-almasal na ba kayo? Biglang tanong ni Wyatt sabay sumulyap sa kanya kaya agad siyang umiwas ang tingin. Gusto mo bang dumaan muna tayo sa kainan bago tayo dumiretso ng uwi? Ay, hindi na po sir. Nag-almasal na po kami ng mga bata kanina bago po kami umalis ng bahay. Nauutal na sagot ni Helen. Are you sure? Naninigurong tanong nito na sinagot niya naman ng marahang pagtango. Bakit namumula ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Kaagad naman na umiling-iling si Helen. Hindi po sir. Ayos lang po. Kaya lang ito po yung unang beses ko sa loob ng mamahaling sasakyan kaya kinakabahan pa ako. Don't be, my car won't swallow you. Kanina ko papansin na halos hindi ka na humihinga. Please breathe calmly. Nag-aalala na ako sa'yo. Subalit paano ba siya kakalma kung ganito ang driver nila? At kung ganito kaganda ang sasakyan? Maliban doon ay sobrang bango rin ni Wyatt na nanunuot yon sa ilong niya. Kaya hanggang sa pumasok ang sasakyan sa parking lot ng isang mataas na building ay halos hindi pa rin humihinga si Helen. Pakiramdam niya ay napapaso ang kanyang pisngi. Ang puso niya ay parang ayaw ng kumalma na mabilis sa pagtibok. At ang kanilang pagkamangha ay mas lalo pang nadagdagan ng sandaling marating nila ang tirahan ni Wyatt na nasa tuktok ng building. Noong makapasok na sila sa loob ay mas lalong hindi na sila makahinga sa sobrang ganda. Dito po ba kayo nakatira, sir? Manghang tanong ni Gray. Yes, dito ako nakatira. Sobrang ganda naman po dito. Mag-isa lang po ba kayo nakatira dito? Sabi naman ni Red. Salamat. Nakangiting sabi naman ni Wyatt. Sana magustuhan niyong pagtira dito. Sinabi sa kanila ni Wyatt na kaya ito dito nakatira sa penthouse dahil mas malapit lang daw ito sa kumpanya na pag-aari nito. Pero may bahay din daw ito.
May sariling kwarto ang tatlo sa penthouse at hiwalay din ang kwarto ni Helen since ang sabi ni Wyatt ay marami naman daw kwarto sa penthouse na ito kaya pwede naman nilang i-occupy kahit ano man ang gusto nila. Komportable naman ba ang mga kwarto ninyo? Tanong sa kanila ni Wyatt kinabukasan. Naging maayos ba ang tulog nyo? Opo, masayang sagot ni Red. Sobrang sarap nga po ng tulog namin eh. Ang lambot po ng kama namin. Oo nga po sir, sobrang ganda po ng kwarto namin. Ang lambot-lambot din po ng kama namin. Hindi po nanakit ang likod namin. Sabi naman ni Black. Palihim lamang napangiti si Helen habang pinapakinggan niya ang mga anak na masaya sinasabi kay Wyatt kung gaano silang nag-enjoy sa bago nilang kwarto at sa malambot nilang kama. With action pa talaga ang pagkwento ng tatlo. Nagtitimpla siya ngayon ng kape para kay Wyatt. Ang triplets naman ay nakaupo na rin sa hapagkainan para sumabay na raw ang mga ito na mag-breakfast kay Wyatt. What about you, Helen? Bagya siyang natigilan si Helen nang tanungin siya ni Wyatt. Nilingon niya ang binata na naghihintay sa sagot niya. Po? Nauutal na tanong niya. Nagustuhan mo ba ang kwarto mo? Mabagal siyang tumango. Opo, sir. Kung gano'n naging maayos din ba ang tulog mo? Kaya tumango ulit siya. Opo, sir. Gumiti ito. Mabuti naman kung gano'n. Matapos niya magtimpla ng kape ay dinala niya ito kay Wyatt sa harap nito, inilapag niya ang baso. Ito na po ang kape niyo, sir. Mas lalo naman nagwala ang tibok ng puso ni Helen nang maglapat ang kamay nila ni Wyatt. Ngumiti rin ito sa kanya. Thank you, Helen. Sa totoo lang ay hindi maintindihan ni Helen kung bakit sobrang gustong-gusto niya ang pagbanggit ni Wyatt sa pangalan niya. Sa tuwing tinatawag siya nito sa pangalan niya ay mas lalong nagwawala ang tibok ng puso niya. Sumabay ka na rin kumain sa amin, Helen. Aya ni Wyatt. I don't mind, mas masarap kumain kung maraming magkakasalo. Dagdag pa nito nang mapansin ang pag-aalangan niya. Kung kaya ay naiilang man na upo na siya sa harapan nito. Medyo nahihirapan sila mag-iina sa pag-adjust sa bago nilang tinitirhan, lalo pat hindi naman sila sanay sa magandang buhay. At mas lalong hindi rin sila sanay na may iba pa silang kasama sa bahay since buong buhay ng triplets ay silang tatlo lang ang magkakasama. Ayos ka lang ba, Helen? May problema ba? Nilingon ni Helen ang binatang si Wyatt nang bigla ito magsalita. Nakasandal ito ngayon sa hamban ng pinto habang nakahalukip-kip at diretso ang tingin sa kanya. Kasi po, nahihiyang napakamot naman sa ulo si Helen. Hindi ko po kasi alam kung paano gamitin ang lutuan ninyo. Kanina niya pang sinusubukan na i-figure out kung paano niya mapapagana ang mga lutuan dito sa kusina. Ngunit sadyang hindi niya talaga alam kung paano. Lumapit sa kanyang binata hanggang sa nasa tabi niya na ito. Amoy na amoy ni Helen ang mabango nitong body scent na nanonood sa ilong niya. Ito, pipindutin mo lang to, then i-adjust kung gaanong kataas ang gusto mo. Sabi ni Wyatt kung kaya na may sinubukan ni Helen ang lahat para makapag-focus siya sa tinuturo sa kanya ni Wyatt at hindi sa mabango nitong amoy at sa magkadikit nilang mga braso. Mas challenging pa para sa kanila ang mag-adjust sa penthouse at kabisaduhin ang paggamit ng mga gamit sa bahay kesa sa mag-adjust sa ugali ni Wyatt since mabait naman ito sa kanila. Mabuti na lang at nananatiling patient sa kanyang mga bata at itinuturo nito sa kanya kung paano gamitin ang mga yon. At patient din ito sa kakasagot sa tanong ng mga bata. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Helen dahil mukhang pagod ang itsura tono ng boses ni Wyatt na makauwi ito sa penthouse nito. Malalim na ang gabi at natutulog na ngayon ng mga bata sa kwarto nila. Habang si Helen naman ay hindi makatulog dahil hinihintay niya na dumating si Wyatt. Kanina kasi nag-request pa ito sa kanya na ipagluto niya ito ng paborito nitong ulam. Subalit, sumapit na lang 10 oras ay hindi pa ito nakakabalik. Naghihintay siya dahil baka mag-request ito sa kanya na initin ang ulam. Suminghap naman si Wyatt bago sumagot. No, I'm not okay. I think I fucked up today. Ang tono ng boses ng binata ay parang nagpapaawa. Kunot ang noon ni Helen. Bakit po? Ano pong nangyari? My employees were not able to secure a contract
for one of our multi-million deals. Kung hindi ko sila makukumbinsi na pirmahan ng kontrata, malaking kawalan yan para sa aming kumpanya. Sagot nito sabay buntong hininga. Kaya naman pala gano'n na lang ang pagod sa tono ng boses nito. Nako, sigurado po ako na masisecure niyo po ang contract niyo sa kanila. Kayo pa po ba, sir? Sabi naman ni Helen. Siya nga po pala. Niluto ko na po ang paborito niyong ulam. Gusto niyo po ba na initin ko para makakain po kayo at makawala na rin po ng pagod ninyo? Tanong niya. Baka sakaling umayos ang mood nito. Bigla namang lumiliwanag ang buong mukha nito. Really? I'm actually hungry. Kaya habang iniinit niyang niluto niyang ulam na paborito nito, ay pinagmamasdan lang siya nito. Kung may isang bagay man siyang napansin mula nung magtrabaho siya sa binata bilang kasambahay nito, yun ang marahil ay sa gustong-gusto nito ang mga luto, kung kaya ay madalas itong mag-request ng ulam na gusto nitong ipaluto. Ayon kasi kay Wyatt, ay bihira lang ito noon kung makatikim ng lutong bahay, kahit na meron itong dating kasambahay. Natutuwa rin naman si Helen na gustong-gusto nito ang luto niya, at mas lalo lang siya natutuwa sa tuwing nakikita niya ang emosyon sa mukha nito sa bawat natitikman ng luto niya. Dito po ba talaga kami mag-aaral, Tito Wyatt? Hindi naman makapaniwalang tanong ng triplets habang nasa mataas at pribadong paaralan sila. Ngunit si Wyatt sa mga bata ay sumagot. Oo naman. Nagustuhan niyo ba dito? Opo, pero may pag-aalala na tiningnan ni Red si Wyatt. Hindi po ba masyadong mahal dito? It's okay. Nabayaran ko na lahat ng kailangan yung bayaran. Ang mahalaga, maging komportable ang pag-aaral ninyo. Nakangiti pa rin sabi ni Wyatt. Saka, para po nakakatakot ang mga nag-aaral dito, sabi pa ni Gray. Bakit mo naman nasabi yan, Gray? Nagtatakang tanong ni Wyatt. Kasi po lahat po sila mukhang mayaman eh. Kami lang po mahirap. Paliwanag ni Gray. Ang sabi po kasi ng ibang mga bata doon sa amin, nakakatakot daw po ang mga mayayaman. Hayaan niyo lang sila. Yumuko si Wyatt at ginulo ang buhok ng tatlo. Huwag niyo silang isipin. Ang mahalaga ay mag-aral lang kayo mabuti. Tsaka hindi naman lahat ng mga mayaman ay nakakatakot at masamang ugali. Ang iba nga sa kanila ay mabait naman kaya tsaka ko na may mahahanap din kayong kaibigan dito. Basta kung may mangyaring away, sabihin niyo lang sa amin ng mama ninyo, okay? Opo, Tito Wyatt, mag-aaral po kami mabuti dito. Pangako naman ng tatlo. Yumuko rin si Helen sa harap ng mga anak. Mag-aral kayo mabuti ha. Huwag kayong magiging makulit at makinig kayo sa teacher ninyo. Bili niya sa mga anak. Opo, Mama. Promise po namin na mag-aaral po kami na mabuti at hindi po kami magiging makulit sa mga teachers po namin. Napangiti naman si Helen. Okay, may tiwala naman ako sa inyo eh. Alam ko naman na pagbubutihin ninyo ang pag-aaral ninyo. Opo, Mama. Babay na po pala, Mama. Mag-aaral na po kami. Bago umalis sa mga ito ay pumasok na sa kanilang classroom, humalik pa ang mga ito sa pisngi niya. Ngayon ang first day of school ng mga bata at sa isang mataas na pribadong paaralan ng mga ito in-enroll ni Wyatt. Sa katunayan na hindi naman sana payag si Helen na dito mag-aral ang anak niya, subalit iyon ang gusto ni Wyatt para raw mas maging komportable ang mga bata. Inako na rin ni Wyatt ang pagpapaaral sa tatlo. Gusto raw nito na gawin nitong scholar ang mga anak niya dahil sa mabait at masisipag daw ang mga ito. Sila bang magulang noong triplets? Hindi naman tinignan nila ang triplets na tumatakbo papunta sa classroom nila at lumingon sa kanila sabay kaway. Narinig ni Helen ang bulungan ng mga babae sa kanilang likod. Oo, sila ata. Grabe, ang gwapo naman ng ama ng triplets, ano? Parang modelo. Oo nga. Tsaka bakit ganyan ang asawa niya, mukha lang katulong? Natawa pa ang babae at bumaba naman ang tingin ni Helen sa suot niya. Paano mo naman nasabi na mukha siyang katulong? Natatawa ring tanong ng isang babae. Tingnan mo naman ang itsura at suot niya. Sobrang baduy. Oo nga no.
Sabay parehong natawa ang dalawang babae. Narinig din ni Wyatt ang bulungan ng dalawa at hindi nito iyon nagustuhan kaya nilingon ng dalawa tsaka bahagyang tinaasan ng kilay. Napayuko naman ang dalawang babae. "Don't listen to them," sabi sa kanya ni Wyatt nang mapansin ang ekspresyon sa kanyang muka. May mga tao talagang ganyan. Bahagya niya itong initian. "Aahis po yun, sir." Nagulat naman ang biglang hawakan ni Wyatt ang kamay niya. "Tara na, uwi na tayo. Sundain mo na lang ang mga bata mamaya pagkatapos ng klase nila." Bago nila nilampasan ang dalawang babae na sinundan naman sila ng tingin. Hanggang sa narating nila ang parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan ni Wyatt ay hawak pa rin ito ang kamay niya. Binitawan lamang nito nang mapagtanto rin ng binata na hawak-hawak pa rin ito ang kamay niya. Sorry, saad nito. Hindi ko na malaya na hawak ko palang kamay mo." Ayos lang po yun, sir," sagot niya naman. Pinagbuksan siya ng pinto ni Wyatt at nagpasalamat siya bago pumasok siya sa loob. Pinagmasdan niya ang binata na umikot at pumasok na rin sa loob. "Maraming salamat po talaga sa inyo, sir. Dahil po sa tulong ninyo ay nakakapag-aral po sa maayos at malaking paaralan ng mga anak ko," sabi ni Helen. "Walang anuman." Ngumiti naman sa kanya si Don. "I told you, they deserve it. Mabait at matalino sila mga bata. I want them to experience all the things I experienced when I was a kid." Sa totoo lang ay hindi alam ni Helen kung ano bang dahilan at sobrang mabait sa kanila si Wyatt, lalo na sa mga bata. Iniisip na lang niya na baka'y mabait at matulungin lang talaga ang binata at mukha rin namang mahilig ito sa mga bata. Hindi na masyadong nag-overthink si Helen sa kabaitan ni Wyatt sa kanilang mga anak. Since sa mataas at magandang paaralan pumasok ang mga balita na akala ni Helen ay hindi na siya magkakaroon ng problema since alam niya na safe ang mga alak niya dito, not until nalaman nila ni Wyatt mula sa ibang magulang at students na may mga nambubuli para sa kanyang mga anak dahil sa kakaiba nila mga mata at dahil sa anak lamang daw ito ng kasambahay. And why not? Matapang nasabi ng isang batang lalaki na nambuli sa mga anak niya. "Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. They're weird. Just look at their eyes." At saka totoo naman ang sinabi ko na anak lang sila ng isang hindi hamak na kasambahay, so they don't suit this place. Marami pala mga nambubuli sa mga anak niya. At mas malala pa roon ay pati ng mga magulang na nambubuli sa mga anak niya ay nakikisali na rin. Hindi ba kayo pinagsisilbahan ng magandang asal ng mga magulang ninyo? Alam niyo ba na masama ang mambuli? Lalo na kung wala naman silang kasalanan sa inyo. Naiinis na si Helen pero pilit niya na lang na pinapakalma ang kanyang sarili dahil bata pa ang kaharap niya. At isa pa, kasama rin ngayon ng mga nambubuli sa anak niya mga magulang nila. Kaya hahayaan na lang ni Helen na pagsabihan nilang mga anak nila at turuan ng maayos na asal. Bale, tila nagkamali si Helen nang akala na pagsasabihan ng ina ng mga nambubuli sa anak niya ang kanilang mga anak. Dahil sa halip na gawin nila kung ano ang tamang gawin ay talagang mas kinampihan pa nila ang kanilang mga anak at ipinagtanggol. "Hey you, maid! Wala kang karapatan para pagsabihan ng ganyan ng anak ko." Sigaw sa kanya ng isa sa mga ina ng 4 na batang bully. "Pinalaki ko ng maayos ang anak ko. Tinuruan ko rin siya ng magandang asal. Pinalaki ko siya para maging isang honest na bata. Kaya wala na ako magagawa kung magiging honest lang siya sa mukhang weird na mga anak mo. Tsaka, ano bang mali sa sinabi ng anak ko sa mga anak mo? Totoo naman anak lang sila ng isang hindi hamak na kasambahay, kaya hindi sila nababagay sa mataas at prestigious school na to. Isa ka lang kasambahay, hindi ba? Buti nga ang anak ko, anak ng isang doktor at dentista. Kompleto rin ang pamilya namin. Hindi ka tulad ng mga anak mo na walang ama." "Your voice, woman." Biglang paggalit na nagsalita si Wyatt at saka lumapit sa tabi ni Helen. Pinulupot nito ang braso sa bewang ni Helen at masamang tiningnan ng babae na napatigil. "You don't have the right to say those things to my fiancé. Hindi mo siya kilala kaya wala kang karapatan na husgahan siya. I was just
Hindi na natuloy ng babae ang sasabihin nang muling nagsalita si Wyatt. Do you really need an explanation, woman? Our sons have different eyes because they have heterochromia. It is a rare genetic condition. Akala ko ba doktor ka o ang asawa mo? Bakit hindi mo alam yan? Walang mali sa mga mata nila. It's not weird. Rather, it's beautiful. And about my fiancé? I see nothing wrong if she's a maid or a single mother. Wala akong nakikita na mali roon. Instead, my fiancé is someone I am very proud of. Ang mali dito ay ikaw at ang makitid mong utak na hirap umitindi sa kabila ng pagiging doktor mo. Labis na napahiya ang babae dahil sa sinabing yun ni Wyatt at natakot din ang mga ito na magbitaw ng banta si Wyatt na madadamay ang kumpanya o trabaho ng mga ito kung sakaling hindi nila ito titigilan ang triplets. Mabuti na lang at natakot din ang mga ito sa banta ni Wyatt. Maraming salamat po sa pagtatanggol sa amin ng mga bata kanina, sir. Sabi ni Helen kay Wyatt na ngayon ay nakaupo na sa sofa at nagbabasa ng papeles. Nag-angat ito ng tingin sa kanya at bahagyang inayos ang suot na specs. Have a seat, Helen. Tumango si Helen at naupo pa sa isang sofa. Nakasiklop ang kamay niya sa kanyang kandungan. May iba pa bang sinumbong sa iyo ang triplets tungkol sa mga nambuli sa kanila sa kanilang school? May mga ibang ginawa pa ba sa kanila yung mga batang yan at ang magulang ng bata kanina? Mabagal siyang umiling. Wala po, sir. Sabi nila madalas lang daw talaga na kutsain sila sa kanilang school pero wala naman pong nananakit sa kanila ng pisikal. Mabuti naman kung ganon. Nakausap ko ng head ng school at ang teacher sa mga bata. Nangako sa akin ng may-ari ng school na sila na daw ang bahalang mapanagot yung mga bully sa triplets, lalo na yung mga magulang nila. Nangako na rin yung teacher ng bata na babantayan niya ang triplets para hindi na ulit mangyari ang ganito sa kanila. Maraming salamat po talaga sa lahat ng ginawa niyo para sa amin, lalong-lalo na po para sa mga anak ko, sabi ni Helen. Punong-puno ng pasasalamat ang puso niya sa lahat ng kabaitan sa kanila ni Wyatt. Ano ka ba? Walang anuman. Ngumiti si Wyatt. Ang mahalaga sa akin ay nasa maayos kayo ng mga bata. Pero, maaari po ba ako magtanong sa inyo, sir? Nag-aalangang sabi niya. Sure. What is it? Gusto ko lang po sanang malaman ng dahilan kung bakit niyo po ginagawa ito. Ang alin? Ito po. Ang sobrang kabaitan niyo po sa amin ng mga anak ko. Kahit na wala naman po kaming naisusukle sa inyo. I don't know. Ang gusto ko lang ay maging maayos kayo. I want to spoil and protect your son. Hindi ko alam kung anong tunay na dahilan, basta ang alam ko, ayun ang gusto kong gawin. Tapat nito na sagot bago tumingin sa mga mata niya. And please, wag mong iisipin na kailangan yung suklian ang lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Ginagawa ko yun nang walang kahit anong hinihintay na kapalit. Sapat na sa akin na alam kong nasa maayos kayo. Lalong-lalo na mga bata. You don't need to do anything. Just let me protect you and your son. Mula nang sabihin yan sa kanya ni Wyatt ay mas lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Noon pa man ay mabilis na talaga ang tibok ng puso niya sa tuwing nasa malapit si Wyatt. Ngunit ito mga nagdaang araw ay daman niya sa kanyang sarili na may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi lang basta pagbilis ng tibok ng puso niya at nangangamba siya kung hanggang saan aabutin ang mabilis na tibok ng puso niya. Nangangamba siya na baka mas lalo lang siyang mahulog at walang sumalo sa kanya. At sa huli ay siyang masasaktan dahil siyang umasa. At ramdam ni Helen na mas lalo lang siyang nahuhulog sa tuwing sinusundo nila ang mga bata sa kanilang paaralan o di kaya naman ay may event o meeting sila na kailangang daluhan. Ay nagpapanggap sila ni Wyatt na may relasyon sila at isa silang masayang pamilya na ikinatutuwa naman ng triplets dahil pakiramdam nila ay isa nga silang masaya at kompletong pamilya. Hanggang sa ang pagpapanggap nilang yon, hanggang sa mga bata ay nauwi na rin hanggang sa mga magulang ni Wyatt. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari silang magpakasal. Peking kasal
at magkunwari na mahal nilang isa't isa kapag nagkita na sila ng magulang nito. Ginawa yun ng binata para pigilan ng mga magulang sa plano na ipakasal ito sa anak ng business partner nila. At bilang napakalaki rin ang utang na loob ni Helen kay Wyatt, pumayag siya sa pakiusap nito. Pumayag siya na tulungan ito. Lalo pat ang sabi rin ni Wyatt, kung tutulungan niya ito ay magbabayad ito sa kanya ng malaking halaga. Maraming salamat sa pagpayag na tulungan ako, Helen. Sabi ni Wyatt matapos siyang mapirmahan ang peking marriage contract nilang dalawa. Naku, wala po yun, sir. Nakangiti namang sagot niya. Para po kahit papaano ay may magawa man lamang po ako para sa inyo at sa lahat ng tulong mo sa aming mag-iina. Gano'n na lamang ang gulat at kaba na nararamdaman ni Helen na ng isang araw ay bigla na lang sumulpot sa penthouse sa mga magulang ni Wyatt. Wala siyang kaayos-ayos nung sandaling dumating ito. At talagang wala siyang kaide-ideya kaya naman hindi niya alam sa kung paanong paraan niya haharapin ang mga ito. Kung gano'n na ikaw palang pinakasalan ng aming anak. Aba, napakaganda mo nga talaga. Masayang sabi ng ina ni Wyatt. Hindi kami makapaniwala na nagpakasal na pala ang anak namin. Ang akala nga namin noon nung una ay nagbibiro lang siya ngunit ngayon ay kumbinsido na kami na kasal na nga talaga ang anak namin. Magalang siyang yumuko sa harapan ng mga ito. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. Nako, mommy at daddy na lang din ang itawag mo sa amin dahil anak ka na rin namin. Lalo pa ngayon nakasal na kayo ng aming anak. Nakangiti pa rin na sabi ng ina ni Wyatt. You're really gorgeous. Hindi na nakakagulat at hindi ka na pinakawala ng anak namin. Even without makeup, you're so beautiful like a goddess. At mas lalo namang nag-init ang buong mukha niya sa sinabi nito. Maraming salamat po. Hinawakan ng ina ni Wyatt ang kamay niya at hinila siya papunta sa living room. At doon siya pinaupo para mas makapagkwentuhan daw silang dalawa. You know what? Hindi namin maintindihan ng anak namin kung bakit itinago ka niya sa amin ng matagal kayong sobrang ganda mo. Puring-puri naman ang ina ni Wyatt ang ganda niya at gustong-gusto siya nito. Siya nga pala, iha. Nagsalita naman ang ama ni Wyatt na sobrang kamukha lang din ni Wyatt at kung tutuusin ay para bang ito ang older version ni Wyatt. Nabanggit sa amin ng anak namin na may anak ka na raw and they're triplets. Nasa na sila? Wala ba sila ngayon dito? Nasa school pa po sila. Mamaya pa po ang uwian nila. Sagot niya. I heard na sobrang talino raw ng mga anak mo. Lagi silang pinagmamayabang sa amin ni Wyatt. Excited na kami na makilala sila. Ngayon pa lang ay nagpapaalam na kami sa'yo na gusto sana namin na palagi namin silang ilabas at ipasyal. Alam mo kasi noon pa man ay gusto na namin magkaapo. Ang kaso, hindi naman kami binigyan ni Wyatt kahit isa. Mabuti na lang ngayon at binigyan niya na kami ng apo. At hindi lamang isa kundi 3 pa. Kaya gusto rin namin na maging malapit sila sa amin. Paliwanag naman ng ama ni Wyatt na hindi maitatago ang saya at labis na excitement. At hindi na rin maitatago ang ngiti ni Helen. Opo, wala pong problema sa akin. Hindi inaasahan ni Helen na sobrang mabait ang mga magulang ni Wyatt at walang problema sa kanila kung isa man siyang kasambahay ni Wyatt at kung may mga anak man siya. Ang mahalaga lang sa kanila ay masaya ang kanilang anak at di lamang yon, sobrang tanggap na tanggap din ng mga ito ang anak niya. Anong sinabi nila sa'yo? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Wyatt. Labis ito nag-aalala nang malaman na galing sa penthouse ang mga magulang nito. Umiling si Helen. Wala naman po, sir. Tinakot ka ba nila? Nagtanong ulit ito. Naku, hindi po. Mabait naman po sila sa akin. Wala silang kahit anong sinabi sa'yo? Naniniguro na nagtanong ulit ito. Wala po. Bahagya namang kumalma si Wyatt. Mabuti naman kung ganan. I was worried when I heard they pay visit. Magmula na makilala siya ng magulang ni Wyatt at ang mga anak niya, ay palagi na silang bumibisita at madalas din nilang ilabas ang triplets kapag walang pasok ang 3 para makabonding ang mga ito at mabilhan ng magandang laruan. At ngayong araw ay silang dalawa na lang ulit ni Wyatt sa penthouse dahil kasama ulit ng mga magulang ni Wyatt ang triplets. Maaga pa lang ay sinundo na sa kanila ng magulang ni Wyatt ang kanyang mga anak para ipasyal.
Sa ngayon ay nakaupo si Wyatt sa sofa at abala sa laptop nito habang siya ay kanina pa walang magawa. Natapos niya na kasi ang mga trabaho na dapat niyang gawin ngayong araw at naiinip na siya. Sir Wyatt, tinawag niya ang asawa na nag-angat naman ng tingin sa kanya. May suot ito na specs kaya mas lalo itong naging attractive sa mga mata niya. Kapag silang dalawa lang magkasama ay sir pa rin ang tawag niya dito. Pero kapag may kasama na sila ay sa kanya ito tinatawag sa pangalan lang. O di kaya naman ay ang tawagan nila na hon. Yes? What is it, Helen? Wala po ba kayong ipag-uutos sa akin? Wala naman. Are you done with your work? Tumango siya. Opo. That's good. Magpahinga ka na lang muna. Gusto niyo po ba na linisin ko na lang po ang stockroom? Nagtanong ulit siya. Ayaw mo bang magpahinga na lang muna? I think it's much better kung magpapahinga ka lang. Hindi mo naman kailangan na linisin ang stockroom. Bahagya siyang napakamot sa ulo niya. Hindi rin po kasi ako sanay na walang ginagawa. Naisip ko po na linisan na lang ang stockroom. Well, if that's what you want, at kung hindi naman yun magiging abala sa'yo, pero hindi mo naman kailangan na linisin yun ng sobra, it's going to tire you out. Hindi naman sanay si Helen na wala siyang ginagawa, kaya masaya na siya na pumayag ang asawa na linisin ang stockroom habang hinihintay niya na makauwi ang mga anak. Inayos niya ang paglilinis doon para hindi na kailangang linisin ulit at hindi niya na namalayan ng paglipas ng oras. Habang naglilinis siya, iniisip niya kung gaano kalaki ang nabago sa buhay nilang mag-iina mula nung magtrabaho siya kay Wyatt. Hindi na sila naghihirap at nabibili niya na rin ang gusto ng mga anak niya. Sobrang laki ng tulong sa kanila ni Wyatt na pakiramdam ni Helen na lahat ay kaya niyang gawin para kay Wyatt dahil nabago nito ang buhay nila ng mga anak niya. May tao po ba dyan? Ang natatakot na tanong ni Helen nang bigla na lamang namatay ang ilaw kaya sobrang dilim ng paligid. Helen, are you still there? Boses iyon ni Wyatt. Sunod niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa stockroom. Subalit hindi niya ito makita dahil madilim ang paligid niya. Opo, nandito na po ako. Natatakot na sagot niya. Stay where you are, okay? Pupuntahan kita. Sinunod ni Helen ang sinabi nito at hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Narinig niya ang mga yapak ni Wyatt at pinakiramdaman hanggang sa makalapit ito. Bakit po nawalan ng ilaw, sir? Dito lang naman ang nawalan ng ilaw, hindi naman sa buong bahay. Hindi ko pa kasi napapatingnan sa mga electrician ng kuryente dito. Bigla namang napaatras at sumigaw si Helen na may maramdaman siya na gumapang sa paa niya. At sa pag-atras niya ay bumangga siya sa isang matigas na bagay. Nawalan siya ng balanse. Buti na lang at hindi siya tuluyang natumba dahil nahapit ng nabangga niya ang kanyang bewang. Sakto naman na nasa ganoon silang posisyon nung nagkailaw ulit. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Naramdam na ni Helen ang init ng paghinga ni Wyatt sa kanyang labi. At naaamoy niya rin ang fresh, minty breath nito. Ang puso ni Helen ay walang humpay sa mabilis na pagtipok. Mariing lumunok ang binata. At umayos naman si Helen ng tayo, sabay lumayo siya rito. Pasensya na po. At salamat. Sabi niya at akmang tatalikod na para itago ang pamumula ng pisngi niya nang hawakan ni Wyatt ang kanyang kamay at hinila siya nito pabagsak sa katawan nito. Gulat at nanlalaki ang mga mata na sinalubong niya ang mga mata nito. Puno iyon ng emosyon at pagnanasa na noon niya lamang nakita sa mga mata nito. Habang papalapit ang mukha sa kanya ng binata ay pabilis din ang pabilis ang tibok ng kanyang puso. At mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Helen nang biglaan na lang nitong sakupin ang labi niya hanggang sa muli namang pumatay ang ilaw. Your lips tastes addicting. Saad ni Wyatt na maghiwalay ang kanilang mga labi. Sobrang lapit pa rin ang labi nila sa isa't isa. Kaya damang-daman niya pa rin ang mainit nitong paghinga na tumatama sa mukha niya. Do you know how much you're driving me insane, Helen? Mariin ako na palunok, ngunit hindi ko magawa na sumagot sa sinabi niya. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko nang muli niyang pinaglapat ang labi namin. At tila tunay nga ang sinabi ni Wyatt na naaadik niya ito sa labi niya dahil halos palagi siya nitong hinahalikan.
Sa tuwing may nakikita itong magandang pagkakataon, ay hinahalikan siya nito. Hanggang sa isang gabi, ay pareho na nilang hindi nagawang makontrol ang kanilang mga sarili at walang pagdadalawang isip na ibinigay ni Helen ang katawan niya kay Wyatt. Ngunit kung may isang bagay man ang ipinagkakabigla ni Wyatt, iyon na yung nadiskubre niya na ang kanyang asawa, ang ina ng triplets, ay isa pang birhen. "You're a virgin. How did it happen?" Gulat at gulong-gulo na tanong ni Wyatt. Hindi ko tunay na anak ang triplets," pag-amin ni Helen. Pero ang akala ko ay anak mo silang tatlo." Nagugulo ang sabi ni Wyatt. "Paano namang hindi mo sila anak?" "Inampun ko po sila at tinuring na sariling anak." Sinimula ni Helen na ikwento kay Wyatt ang dahilan kung paano napunta sa kanya ang tatlong bata at kung paano siyang itinuring ng mga ito na siya ang tunay nilang ina. 16 na taong gulang pa lamang si Helen noon. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil maagang nawala ang kanyang mga magulang. Habang sa kalsada naman naninirahan ay may nakilala siya na isang babae na nagdadalang tao. Katulad niya ay wala rin daw itong pamilya. Kahit ang ama ng dinadala nito ay hindi rin daw nito kilala. Sobrang mabait ang ginang sa kanya at itinuturing din siyang sariling anak. Halos kasing edad lang daw ng panganay nitong anak na hindi na nito alam kung nasaan. Palagi silang magkasama at ang ginang na nagngangalang Lauren ay nag-alaga sa kanya. Subalit dumating ulit ang araw na kinakatakutan ni Helen at muli na naman siyang naging mag-isa. Hindi kinaya ng ginang ang panganganak. Sa kasamaang palad ay namatay ito. Sa araw na isinilang nito ang tatlong lalaki. 17 taong gulang lang si Helen nung tumayo siyang ina ng triplets. Inalagaan at minahal niya ang tatlong mga bata na para bang sarili niyang anak ang mga ito. Hanggang sa paglaki ng tatlo ay siya nang itinuring nila na kanilang ina. Kahit pa sinabi naman niya sa mga ito na hindi siya ang tunay nilang ina. "May picture ka ba ng babae na tunay na ina ng mga bata?" Tanong ni Wyatt na para bang may nais pa itong malaman. "Sa pagkakatanda ko po ay meron po pero hindi ko po matandaan kung saan ko naitago." Nakiusap sa kanya si Wyatt na kung maaari ay hanapin niya ang picture ng tunay na ina ng triplets. Dahil may nais lang daw ito na makumpirma subalit kahit anong gawin ni Helen ay hindi niya talaga matandaan. Nagtataka si Helen kung bakit tila sobrang naging curious ni Wyatt kung sino nga ba ang tunay na ina ng mga bata. Pero wala naman kasi itong sinasabi na dahilan sa kanya. "Ang picture po ng tunay na mama namin?" tanong ni Gray at nag-isip sandali. "Hindi na po namin matandaan si mama eh, sorry po." "Sige, ayos lang. Hahanapin na lang ni mama," sabi ni Helen. "Sige na, matulog na kayo ha. Dahil maaga pa kayo bukas." Bakit niyo po pala hinahanap yung picture ng tunay namin na mama?" tanong ni Red. Wala lang, bigla ko lang siya naalala. Malapit na kasi ang death anniversary niya." "Bibisitahin mo ba ulit natin siya, mama?" nagtanong naman si Black. "Oo naman. Hindi naman pwedeng hindi natin siya dalawin." Nilapitan ni Helen ng mga anak tsaka inayos niya ang kumot ng mga ito. May tig-iisa naman silang kama noon pero mas gusto pa rin talaga nila na magkatabi sila kaya pinalitan ni Wyatt ng mas malaking kama ang higaan nila para kumasya sila. "Sige na, matulog na kayo." "Mahal ka po namin, mama." Mas lalo naman siyang napangiti sa sinabi ng mga ito. "Mahal na mahal ko rin kayo. Sobra, sobra." Isa-isa niyang hinalikan ang noo ng mga anak. "Palagi ko kayong mahal." Kahit hindi niya tunay na anak ang mga batang ito, sila na ang buhay ni Helen at hindi niya makakaya kung mawawala pang mga ito sa kanya. Alam ng mga bata na hindi siya ang tunay nilang ina. Noon pa man ay nilinaw niya na ito sa kanila dahil ayaw niya na ipagkait sa tita Lauren niya ang kilalanin ng mga ina nito. Palagi rin nilang dinadalaw ang tunay na ina ng mga bata. Pero magmula nung magtrabaho siya kay Wyatt ay hindi na nila ito nadalaw. But since malapit na ang death anniversary nito, ay dadalawin ulit nila ito. Isang araw habang abala si Helen sa pag-aayos sa lumang gamit nila na dinala niya rin sa penthouse ni Wyatt dahil ayaw niya na malayo ang mga ito sa kanya,
Hindi sinasadya na nahanap niya ang picture ng tunay na ina ng mga bata. Isang magandang babae na may mahabang itim na buhok at nakasuot ng kulay puting bestida. Nakaupo ito sa isang swing, may munting ngiti sa labi at diretsong tingin sa kamera. Sobrang ganda nito. Napakaganda ng tunay na ina ng triplets. She's my mother. Nanginginig ang tono ng boses ni Wyatt habang nakatitig sa picture na hawak-hawak nito. Siya ang tunay kong ina. Nag-angat naman ng tingin si Wyatt kay Helen na hindi na nakakilos sa labis na gulat. Ano? Gulat na sinabi ni Helen. Tumingin naman sa kanya si Wyatt. Siya ang aking tunay na ina. Kung ganon, ang dahilan kung bakit sobrang malapit ang pakiramdam ko sa tatlo ay dahil sa mga kapatid ko sila. At tila ang kalawakan na nga ang kumilos at gumawa ng paraan para magkatagpo ang nawalay na magkakapatid at mabigyan ng linaw kung ano nga ba mga nangyari noon para mapawi ang puot na bumabalot sa kanilang mga puso. Tunay ka pong kuya namin? Iyak ng iyak ang triplets nang sandaling ipagtapat ni Wyatt sa mga ito ang totoo na mga kapatid nito ang mga bata. Oo, nanginginig din ang boses ni Wyatt. Ako ang kuya ninyo at magkakapatid tayo. Bago nito niyakap ng sobrang higpit. Hindi ko alam na may mga kapatid ako. Patawarin niyo si kuya kung hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Naroon din ang ama ni Wyatt ng araw na yon na siyang nagbigay linaw kung bakit hindi nito nakatuluyan ang tunay na ina ni Wyatt. It turns out na teenager pa lamang sila nung mabuo si Wyatt. Subalit kahit mahal naman nila ang isa't isa noon, ay hindi pa rin matanggap ng magulang ng ama ni Wyatt si Lauren. Noong isinilang si Wyatt ay nagkaroon ng malaking kaguluhan sa pamilya hanggang sa bigla na lang nawala si Lauren. Kaya ang buong akala ni Wyatt ay iniwanan na siya ng tunay niyang ina. Ang akala niya ay binaliwala na siya nito at hindi siya nito mahal. Kaya lumaki siya ng may malaking galit para sa kanyang ina. Ngunit nagkamali siya. Walang araw na hindi siya iniisip ng kanyang ina. Kahit malayo siya dito ay mahal na mahal niya ito. Kung kaya ginawa nito ang lahat para makatakas sa mga taong kumidnap dito at ginawa itong sex toy at prostitute. Umaasa na balang araw ay makikita nito ang panganay na anak. Naging sobrang pait ng mundo sa ina ni Wyatt dahil ang noong akala nito ay malayo na ito sa paghihirap dahil nakatagpo ito ng isang lalaki, ang tunay na ama ng triplets. Maaga namang nawala ang ama ng triplets at hindi mo lang ito nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang mga anak. Nagagalit si Wyatt sa kanyang sarili dahil habang galit na galit siya noon sa kanyang tunay na ina, ay gano'n na lang pala ang paghihirap nito. Wala ka pong kasalanan, Kuya Wyatt. Malambing na sabi ni Grace sa kuya nito. Mahal ka po namin. Oo nga po, Kuya. Mahal na mahal ka po namin kaya huwag ka na pong umiyak. Sabi rin na Red at niyakap din ang kuya nito mula sa likod. Ganon din naman ang ginawa ni Black. Nandito sila ngayon sa sementeryo kung saan nakalibing ang tunay na ina ni Wyatt at ng triplets at kanina pa paulit-ulit na humihingi ng tawad si Wyatt sa ina nito. Halos mabuhos na rin siguro nito ang lahat ng luha. Wyatt! Nanginginig din ang kanyang boses dahil sa hindi mapigil na emosyon at niyakap niya rin kasama ang triplets. Wala kang kasalanan, Wyatt. Huwag mong sisisihin ang sarili mo dahil hindi mo namang ginusto yon. Tiyak ako na hindi matutuwa ang iyong ina na makita kang ganito. Nasa sementeryo rin ngayon ang ama ni Wyatt at maging ang asawa nito. Magkayakap ang dalawa at umiiyak din. Maya-maya pa ay biglang umihip ang malamig na hangin na para bang niyakap silang lahat. Umaasa sila na baka yun si Lauren at pinapabatid sa kanila na wala silang kasalanan at masaya na ito ngayon. What's that? Abala sa pagluluto si Helen nang biglang yumakap mula sa likod niya si Wyatt at nagtanong. Matapos ang lahat ng revelasyon at mga nangyari ay mas lalo lang itong naging clingy sa kanya.
Alam na ng mga magulang ni Wyatt na ang totoo ay nagpapanggap lamang silang mag-asawa dahil pinagtapat na nila iyon sa kanila dahil ayaw na nila na maglikha pa iyon ng kaguluhan sa kanila. Subalit tila hindi pa rin sila matatapos sa pagpapanggap at mas lalo pang naging clingy sa kanya si Wyatt. Para bang ang gawain na iyon ay napaka-natural na lamang para kay Wyatt. Habang si Helen naman ay hindi pa rin sanay at sobrang bilis pa rin ng tibok ng puso niya. Minsan nga, gusto na lang tanungin ni Helen si Wyatt kung ano nga ba ang tunay na label ng relasyon nilang dalawa. Dahil sa ginagawa nito, ay malapit na siyang umasa na baka sakali pwede rin itong masuklian ang pagmamahal niya. Pero pinipigilan ni Helen ang kanyang sarili dahil ayaw niya na masira ang kung ano man ang meron silang dalawa ngayon. Adobo, hindi ba't paborito mo to? Sagot niya at bahagyang nakiliti nang hinalikan ni Wyatt ang exposed niyang balikat. Maliban sa kanyang labi, ang balikat niya ang isa sa pinakapaborito nitong halik-halikan. Yeah, he answered. It smells good. Malapit na itong maluto, sabi niya. I'll prepare the table then. Sabi nito bago lumayo sa kanya at nagsimula ng ihanda ang table para sa kanilang dalawa. Wala ngayon ang triplet sa penthouse dahil kasama ulit ito ng magulang ni Wyatt at namamasyal. Kaya silang dalawa na lamang ngayon sa penthouse. Minsan nga sa bahay na rin ang magulang ni Wyatt natutulog ang triplets. Ganun na sila ka-close ngayon. Habang lumipas sa mga araw ay mas lalo pang lumalim ang nararamdaman niya para kay Wyatt. Alam niya ni Helen dahil ramdam na ramdam niya yon. At hindi niya naman alam kung hanggang kailan niya maitatago sa binata ang tunay niyang nararamdaman dahil sa tuwing naiisip niya na baka siya lang ang umaasa at sa huli ay siya lang masasaktan, nadudurog ang puso niya. Ganon pa man, pinilit niya ang kanyang sarili na maging masaya at kontento sa kung ano man ang meron sila ngayon. Kailangan niyang makontento. Hindi siya pwedeng na mag-demand ng label dahil wala naman siyang karapatan. Ngunit ang kasiyahan na yon ay agad din namang nawala at nadurog ang kanyang puso sa nakita ng dalawang mga mata niya ngayon. Pakiramdam ni Helen ay may kung anong tumutusok sa puso niya habang nakatingin siya kay Wyatt na masayang kausap ang isang napakagandang babae habang nasa lobby ang dalawa. At hindi niya na nga napigil ang pagpatak ng kanyang mga luha nang yakapin ng babae si Wyatt. Masayang-masaya ang dalawa at wala silang pakialam kung may iba mang nakakakita sa kanila. Biglang pumasok sa isip niya na baka ang babaeng yon ay girlfriend ni Wyatt at mangyayari na ang araw na ayaw niyang mangyari. Ang araw na kailangan niya nang lubayan si Wyatt at kalimutan kung ano man ang nararamdaman niya para dito dahil hindi na maaari at mas lalo lang siyang masasaktan. Tila napako naman si Helen sa kinatatayuan niya habang nakatingin siya sa dalawang tao na magkayakap. Nandito lang naman sana siya para hatiran ng lunch si Wyatt dahil sobrang busy nitong mga nagdaang araw. At halos wala nang time para kumain ngunit tila nagkamali siya na nagdesisyon siya na hatiran nito ng pagkain. Kung hindi siya pumunta ngayon, baka hindi siya nasasaktan. Napapatingin na kay Helen ang ibang mga empleyado na makita siyang umiyak pero wala siyang pakialam sa kanila. Hindi na matagalan ni Helen na nakikita niya na iyon. Mas lalo lamang siyang nasasaktan. Humakbang siya ng isang beses paatras bago tuluyan na umikot at umalis na sa kumpanya ni Wyatt na hindi lamang nito nalalaman na bumisita siya. Ano? Dito nanggaling si Helen? Dahil sa gulat ay hindi naman napigilan ni Wyatt ang hindi mapataas ang boses sa sandaling isiniwalat sa kanya ng sekretary niya na nakita nito si Helen kanina. 3 oras na raw palang nakalipas. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit pinaabot mo pa ng 3 oras? Naiinis sa tanong niya. Pasensya na po sir, natatakot na sabi naman ng sekretary niya. Sobrang busy po kasi ninyo kanina at may meetings din po kayo kaya nakalimutan ko na rin pong sabihin agad sa inyo. Naiinis si Wyatt, ngunit mas kailangan niya munang alalahanin si Helen. Dahil ang sabi ng sekretary niya ay nakita pa raw nito na nagpupunas ng mata si Helen na para bang pinupunasan ng mga luha. Hey! Bati sa kanya ng pinsan niyang si Kate na nakasalubong niya at napakunot ang noon nito nang makita magkasalubong niyang kilay. Anong nangyari?
Bakit parang pinagsakloban naman ng langit at lupa ang mukha mo? Daig mo pang natalo sa sabong kasi dinaya ah. I fucked up, Kate. Frustrated niyang sinabi. Mas lalo namang nagsalubong ang kilay niya. Huh? What do you mean, fucked up? Ano ba nangyari? Kanina lang okay na okay pa ang mood mo ah. Dito daw galing yung babaeng mahal ko. At mukhang umiyak daw siya. Marahil may hindi ako magandang nagawa. O kaya naman may nakalimutan akong pangako sa kanya ngayong araw kaya siya pumunta dito at kaya siya umiiyak. That's why I fucked up. Oh, you're right. I think you really are. Sabi ni Kate sabay iling. Ihanda ko na ba ngayon mismo ang pinag-uutos mo sa akin? It might help you. Pumayag si Wyatt na ihanda na nito kung ano man ang iniutos niya. Hinayaan niya na ito na lamang mag-ayos ng lahat ng yon dahil kailangan niya makausap si Helen at kailangan niya na malaman kung anong dahilan at umiiyak ito. Kung kaya'y diretso na siya agad sa penthouse niya at agad niyang kinatok ang pinto ng kwarto ni Helen dahil alam niya na nasa loob ito ngayon. Helen, ako ito. Please open the door. Napabangon bigla si Helen nang marinig ang boses ni Wyatt. Anang sunod-sunod nito na pagkatok. Bumilis ang tibok ng puso niya at agad na pinahid ang kanyang mga luha bago siya bumaba sa kanyang kama at lumapit sa pinto. Helen, please open the door. We need to talk. Pakiusap ni Wyatt sa labas. Huminga naman ng malalim si Helen bago niya pinihit pabukas ang pinto. Nang sandaling bumukas ang pinto ay tumambad sa kanya si Wyatt na punong-puno ng pag-aalalang mukha at agad siyang niyakap ng mahigpit. Hindi siya gumalaw at tinayaan niya lang na yakapin siya nito. Thank you for opening the door. Saad nito bago bumitaw sa yakap at ikinulong ang mukha niya sa mainit nitong palad. Your eyes are fluffy, umiiyak ka ba? Sa halip na sagutin ang tanong nito ay nilayo niya ang kanyang mukha mula sa kamay nito na ikinabigla naman ni Wyatt. May ipag-uutos po ba kayo sa akin, sir? Sinabi naman ni Wyatt na wala itong kahit anong ipag-uutos sa kanya. Sa halip ay gusto lang daw siya nitong makausap. At bagaman may pag-aalangan ay pumayag siya na makipag-usap dito at pinapasok niya ito. Ang sabi sa akin ng sekretary ko ay pumunta ka raw kanina sa office ko. Totoo ba yun? Nakaupo si Helen sa kama niya at saka marahan na tumango. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka pala? Alam kong busy ka. O gusto sana kitang hatiran ng pagkain. Paliwanag niya. Kung gunan, totoo rin ba na umiyak ka kanina? Tanong ulit ni Wyatt. At nang mabagal siyang tumango ay lumuhod ito sa harap niya at saka muling hinawakan ang mukha niya para tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong dahilan kung bakit ka umiyak kanina? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung dapat niya bang sabihin ang totoong dahilan ng pag-iyak niya kanina o gagawa na lamang siya ng kwento. Napuwing lang ako kanina. At nagsinungaling na nga siya. Ayaw niyang sabihin ng totoo kay Wyatt dahil baka mapahiya lang siya. Dahil sino ba naman ang tanga na katulong ang iiyak dahil sa nakita nito ang amo na may kayakap na ibang babae. Napuwing. Hindi naman naniniwala ang tono ng boses ni Wyatt. Napuwing ka ba ulit kaya namumugto yung mga mata mo ngayon? Hindi ulit siya sumagot. Tell me the real reason you cried, Helen. Hindi naman ako magagalit. Pakiusap ni Wyatt. Mariin naman siyang lumunok at may pagdadalawang isip na rin na nagsalita. Sino yung babaeng kasama mo kanina? Utal niyang tanong. Babae? Tumango si Helen. Oo, yung babaeng kayakap po kanina sa lobby. Oh, si Kate ba? Siguro, kaano-ano mo ba siya? She's my cousin. Teka. Biglang natigil si Wyatt nang may mapagtanto. Siya bang dahilan kung bakit ka umiyak kanina? Hindi na sumagot si Helen at nag-iwas na lang ng tingin. Bigla siyang nahiya sa inasal niya kanina dahil pinsan lang pala nito ang babaeng yun. Pilit na hinuli ni Wyatt ang mailap niyang mga tingin. Nakita mo kami kanina na magkayakap kaya ka umiiyak?
Napanguso si Helen dahil para bang nagagawa pa siya nitong pagtawanan. Nagsiselos ka ba? Nag-aasar na tono ang boses nito ngayon. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap na para bang masaya pa ito kung sakali man na tama nga ang sinabi nito na nagsiselos siya. Are you really jealous, Helen? Please tell me you are. At hindi na nga itinanggi ni Helen ang totoo at tumango na siya. Wala na siyang pakialam kung mapahiyaman siya kay Wyatt. Hinanda niya na ang sarili kung ano man ang sasabihin ni Wyatt sa kanya, pero sa halip na magalit ito sa kanya dahil sa nagsiselos siya, kahit wala naman siyang karapatan, ay hindi niya inaasahan ang nakita niya na emosyon sa mga mata nito. At mas lalo na ring lumaki ang ngiti ni Wyatt na maging ang mga mata nito ay nakangiti na rin. Nagsiselos ka talaga? Mabagal na tangulang sinagot niya dito. Really? Kung ganun ang ibig sabihin pa nun ay gusto mo na rin ako kaya ka nagsiselos? Nahihiya pa siya na isa boses yon, kaya muli na lang siyang tumango at ang ngiti ni Wyatt ay mas lalo pang lumaki. I like you too. No, I mean, I love you too. Nabigla naman si Helen sa sinabi nito at hindi niya agad nagawa na makapag-react. Mas napangiti pa nga si Wyatt sa naging reaksyon niya. Mahal kita, Helen. Unang kita ko pa lang sa'yo ay nabihag mo ng puso ko. At habang tumatagal, ay minamahal na kita. Sobrang masaya ako na gusto mo rin ako. Hindi ulit siya nakasagot at nakatingin lang siya sa mga mata nito. Ang mukha niya ay punong-puno pa rin ng gulat. Napangiti naman si Wyatt nang makita ang reaksyon niya. Higit na nabigla si Helen nang iangat ni Wyatt at biglang pinagdikit ang kanilang mga labi. Nang makabawi sa gulat ay pinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahan na ginagad ang galaw ng labi nito. I love you, hon, Wyatt whispered, lips still hovering hers. I love you so much. Masayang-masayang puso ni Helen nung ipagtapat sa kanya ni Wyatt ang tunay nito na nararamdaman para sa kanya. It turns out na nag-prepare pa rin pala ito ng surprise para sa kanya sa tulong ni Kate para sana ay formal siyang tanungin na maging girlfriend nito. Naging legal naman kaagad ang relasyon nila sa magulang ni Wyatt at sa triplets na sobrang masaya para sa kanila at buong-buo rin ang suporta. Ilang taon mula noon na naging mag-girlfriend at boyfriend sila, sa harap ng magulang nito at ng triplets ay inalok siya nito ng kasal na walang pagdalawang isip niya namang tinanggap. Wala na siyang balak na humanap ng iba, kaya kahit saan mang simbahan ay handang-handa siyang pakasalan ni Wyatt. Sobrang mahal na mahal din kita, Helen. Pinapangako ko sa'yo na magiging isa akong mabuting asawa. Hindi kita sasaktan. At iyon ang pangako sa kanya ni Wyatt sa harapan ng altar. Maluha-luhang umiti si Helen sa asawa. Mahal na mahal din kita, Wyatt. Pinapangako ko rin sa'yo na magiging isa akong mabuting asawa at hindi rin kita sasaktan o lolokohin. Mahal na mahal din po namin kayo. Ang sigaw naman ng triplets na parehong napangiti sa kanilang dalawa. Sa harap ng altar at mga taong mahalaga sa kanilang dalawa, naglapat ang kanilang mga labi. Kalakip ang pangako na mamahalin nila ang isa't isa kahit na anong mangyari. At pangakong namumuhay at magsasama sila na matagal ng masaya kasama ang isa't isa at triplets na sariling anak na nila ang kanilang turing. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!